Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay RB Tuya at shoutout kay user WC9. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Si Yiching Shan ay nasa mainit na tag-araw pa rin, ngunit hindi siya nadama ng banal na kamalayan ng Aaron. Nangangahulugan ito na ang kaharian ni Yiching Shan ay umabot na sa banal na kaharian sa isang malaking lawak. Kung totoo ito, malamang na totoo ang sinabi ng nasa panaginip. Si Fei Langsheng, na isa ring kataas-taasang guro, ay alam na napakahirap masira ang banal na kaharian. Sa sariling lakas ni Yiching Shan, hinding-hindi niya ito magagawa. Kung maaabot niya ang banal na kaharian, dapat siyang magkaroon ng tulong ng isang dalubhasa. At ang tinaguriang master, bilang karagdagan sa lalaki sa panaginip, hindi inaasahan ni Fei Langsheng na magagawa ito ng iba. Dahil tinulungan niya si Yiching Shan na maabot ang banal na kaharian, nangangahulugan ito na hanggat natapos niya ang kanyang mga kondisyon, maaari rin niyang maabot ang banal na kaharian. Ang gayong tukso ay may nakamamatay na atraksyon para sa Fei Langsheng. Anong ginagawa mo? Han 3,000 makita Fei Langsheng biglang masindak, hindi maiwasang magtanong. Hindi, wala. Naisip ni Fei Langsheng na ang pagpatay kay Ivory ay magdadala ng kanyang sariling banal na kaharian, kaya nagpakita siya ng sandali ng pagkataranta sa harap ng Aaron. Bahagyang sumimangot si Aaron. This time nung nakita niya si Fei Langsheng, halatang iba siya, parang may tinatago siya. Ang Aaron ay nagpapanggap pa ring walang alam, dahil ang pagtatago ni Fei Langsheng ay imposibleng itanong, maaari lamang siyang ibunyag ang kanyang mga kapintasan. Gayunpaman, ang Aaron ay may pakiramdam na ang kanyang pagtatago ay tila may kinalaman kay Ivory, dahil noong nakita niya si Ivory ngayon, ang kanyang ekspresyon ay halatang nagbago. Sa oras na ito, bumulong si Ivory kay Aaron, Aaron, pupunta ba tayo sa mundo ng Xuanyuan dito sa hinaharap? Oo, tumanggo si Aaron at sinabing, ito lang ang channel ng koneksyon. Kahit paano ka pumasok o lumabas, dito ka lang makakaalis. Ang pagkakaroon ng channel na ito ay magdadala ng malaking banta sa mundo. Nagpatuloy si Ivory, iyon ang dahilan kung bakit umiiral ang apocalypse. Sinalakay ng mundo ng Xuanyuan ang mundo 100 taon na ang nakalilipas. Kung maraming mga Apocalypse Masters ang hindi lumaban para sa kamatayan sa oras na iyon, ang mundo ngayon ay maaaring hindi ang nakikita mo. Sinabi ni Aaron na kung gaano kabanggas ang digmaan 100 taon na ang nakalilipas ay lampas sa imahinasyon ni Aaron. Kung tutuusin, napakaraming eksperto ang bumagsak. Bakit hindi ka hamarang dito? Sabi ni Ivory. Dahil dito, medyo napahiya ang Aaron. Ang lagusan ng oras at espasyo ay hindi isang imburnal. Maaari itong may block ng basta-basta. Kung ito ay napakasimple, bakit ang apocalypse ay nagsakripisyo ng napakaraming tao 100 taon na ang nakalilipas? Hindi ganoon kadali, ngunit susubukan kong putulin ang koneksyon sa pagitan ng dalawang mundo sa hinaharap. Sinabi ni Han na sa pamamagitan lamang ng ganap na pagsira sa space tunnel ay lubusang malulutas ang banta ng mundo ng Xuanyuan sa mundo. Ang Aaron ay pumasok na ngayon sa banal na kaharian. Alam niya na kahit pumunta siya sa Xuanyuan world, lilipad siya sa mas mataas na level sooner or later, kaya hindi niya mapoprotektahan ang Earth sa lahat ng oras. Ang tanging paraan para gawing ligtas ang lupa ay ang sirain ang space tunnel. Ang pagsira sa space tunnel ay malamang nasirain ang dalawang mundo, sabi ni Fei Langsheng. Paano mo nalaman? Lumingon si Aaron kay Fei Langsheng at nagtanong. May space tunnel sa pagitan ng dalawang espasyo. Sa opinyon ni Aaron,
Ang pagputol sa space tunnel ay pinuputol lamang ang link sa pagitan ng dalawang espasyo. Paano nito masisira ang dalawang mundo? Dahil sila ay orihinal na magkakasamang nabubuhay. Ayon sa alamat ng Xuanyuan World, ang mundo at Xuanyuan World ay orihinal na iisa. Para sa ilang espesyal na dahilan, sila ay magiging dalawang mundo. Ang space tunnel ay ang pangunahing salik upang mapanatili ang pagkakaroon ng dalawang mundo, paliwanag ni Fei Lengsheng. Isa ito. Ibig sabihin, ang mundo at ang mundo ng Xuanyuan ay orihinal na iisang mundo, at pagkatapos ay hinati sila sa dalawang bahagi sa hindi malamang dahilan. Kung gayon, ang pagsira sa space tunnel ay malamang na direktang sirain ang parehong mundo. Pero sabi din ni Fei Lengsheng, alamat lang ito, totoo man o mali, walang paraan para ma-verify. Legend is a legend after all, walang totoong ebidensya. Sabi ni Aaron, para sa mundo ng Xuanyuan, ang banal na kaharian ay isa ring alamat, ngunit ginawa mo ito. Sabi ni Furlongson, ang Aaron ay hindi isang walang ingat na tao. Dahil may ganoong alamat, tiyak na i-verify niya ito bago siya kumilos. Huwag kang mag-alala, hindi ko sisirain ang space tunnel hanggat hindi ko natitiyak na totoo ito, at hindi ko ito magagawa sa aking kasalukuyang lakas. Nang matapos ang Aaron, natawa siya sa sarili. Para sa kanya, ang pagsira sa space tunnel ay isang napakasimpleng ideya lamang sa kasalukuyan. Alam na alam niyang hindi kaya ng sarili niyang lakas. Mananatili ka ba sandali sa apocalypse? Biglang tanong ni Fei Lengsheng. Tumanggaw si Aaron nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas at sinabing, well. Tanong ni Fei Lengsheng, napansin din ni Aaron na parang gusto niyang manatili. Tila mabubunyag ang kanyang tinago sa panahon ng kanyang pananatili. Kung may gagawin ka pa, pwede ka na munang umalis. Pwede naman akong magtagal dito. Nagpatuloy si Aaron. Ang mga salita ni Han Sanchen ay isang pagsubok kay Fei Lengsheng. Nang si Fei Lengsheng ay sabik na tanggihan na siya ay aalis, kinumpirma ni Han Sanchen na siya ay may itinatago sa kanya. Gayunpaman, hindi mahuhulaan ni Han Sanchen kung ano ang partikular na bagay. Gayunpaman, naniniwala si Aaron na ipapakita ni Fei Lengsheng ang kanyang mga paa sa lalong madaling panahon, kaya hindi siya kailangang magmadali. Pagkatapos ng lahat, hindi niya karibal si Fei Lengsheng. Kahit na anong gamot ang ibinebenta ni Fei Lengsheng sa kanyang lung, hindi kailangang mag-alala masyado ang Aaron. Matapos dalhin si Ivory na umalis sa ipinagbabawal na lugar, walang kamalay-malay na pumunta si Aaron sa stone room. Sa likod ng batong pinto ay ang dating tirahan ni Fuyao. Hanggat bubuksan niya ang pintong bato at papasok, mababawi ni Ivory ang kapangyarihan ni Fuyao. Gayunpaman, ang problemang pinag-aalala ni Han Sanchen ay hindi na malulutas ngayon, kaya hindi siya nang ahas na subukan ito ng madali. Anong ginagawa mo? Anong lugar ito? Ivory nagtanong Aaron. Aaron itinuro sa harap, sinabi, mayroong isang napakatagong Batogate, at ang Batogate ay ang iyong nakaraang buhay. Narinig ito ni Ivory noong Aaron. Bagamat naisip niya na ito ay hindi kapanipaniwala, pagkatapos makita ang oras at space tunnel, ang mga bagay na ito ay hindi kakaiba kay Ivory. Papasok tayo at titingnan. Tanong ni Ivory. Umiling si Han Sanchen at sinabing, hindi ako sigurado na may kapangyarihan kang suportahan at manginig sa panahong ito. Anong uri ng impluwensya nito sa iyong katawan? Natatakot ako na may mangyari. Kahit ako kaya huwag mong baguhin. Dahil ito ang aking nakaraang buhay, hindi niya ako sasaktan, hindi ba? Sabi ni Ivory. Walang problema na mag-isip ng ganito ayon sa normal na prinsipyo, ngunit ang kapangyarihan ng pagsuporta ay masyadong malakas para kay Ivory, kahit na mas malakas kaysa sa malakas sa matinding dibisyon. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari upang makuha ang kapangyarihang ito ayon sa kasalukuyang pisikal na kondisyon ni Ivory. Higit sa lahat, si Ivory ay menor de edad pa. Sa sandaling maapektuhan ng puwersang ito ang katawan ni Ivory, natatakot si Aaron na kahit siya ay hindi na mababago ang mga kahihinatnan. Let me see. Gusto kong makasigurado na ligtas ka. Sabi ni Aaron. Hindi nag-aalala si Ivory. Alam niyang ang Aaron ay para sa kanyang sariling kapakanan, kaya hindi masamang makinig sa Aaron. Matapos manatili sa silid na bato sa loob ng mahabang panahon, dinala ng Aaron si Ivory sa teritoryo ng 4 na gate. Nabalitaan ng katulong ng matandang Yi na mananatili dito sandali si Aaron, kaya mabilis siyang nag-ayos ng kwarto para sa Aaron. Isang kwarto lang.
Mahinang tanong ni Ivory matapos makita ang silid. Ang katulong ay tumingin sa Aaron isang mata doubtfully, dalawang tao relasyon ay kaya kilalang kilala, isang silid ay hindi dapat. Para mas mapoprotektahan kita, paliwanag ni Aaron kay Ivory. Itinatago ni Fei Langsheng ang ilang bagay, kung magdadala ba siya ng banta kay Ivory, na hindi sigurado ngayon ng Aaron, kaya't makukuha ni Ivory ang pinakamahusay na proteksyon sa pamamagitan ng pagtira sa kanya. Ngunit hindi iyon iniisip ni Ivory. Isa lang ang lalaki at kakaunti ang babae sa iisang kwarto. Mahirap tiyakin na ang Aaron ay hindi magkakaroon ng anumang kakaibang ideya. Mauna ka na, sabi ni Aaron sa kanyang katulong. Naunang umalis ang katulong. Naghintay si Ivory hanggang sa umalis ang kanyang katulong, at pagkatapos ay sinabi kay Aaron, ano ang iyong masamang ideya? Sinabi ko noon na ang aking edad ay hindi angkop para sa akin na magkaroon ng kapangyarihan ng pagsuporta at pag-iling. Angkop ba para sa paggawa ng mga bagay na iyon? Hindi maaaring tumawa o umiyak si Aaron, ngunit wala sa kanyang isipan ang mga ideyang iyon. Bahala na si Ivory ay menor de edad. Bago ang kanilang muling pagsilang, kahit na sila ay legal na mag-asawa, si Aaron ay natulog din sa ilalim ng kama sa loob ng 3 taon, at hindi pinilit si Ivory na gawin ang anumang bagay na hindi niya gusto. I don't think so. Kung nag-aalala ka, I can sleep at the door. Sabi ni Aaron. Tot, ngayon ay magpanggap kang mahirap, hayaan mo akong dumamay sa iyo, at pagkatapos ay maghanap ng dahilan upang makapasok sa silid, na nakakaalam kung ano ang iniisip mo. Tumingin si Ivory kay Aaron nang may paghamak at sinabi. Hindi naman. Aaron isang pares ng gustong umiyak nang walang pagpapahayag ng luha. Natukoy ni Ivory na siya ay may masamang ideya, wala itong lugar upang mga tuwiran. Itinulak ni Ivory si Aaron palabas ng kwarto at sinabing, dahil gusto mong matulog sa pinto, matulog ka sa pinto. Dahil doon, direktang isinara ni Ivory ang pinto. Matapos ngumiti ng mapait si Han Sanchen, umupo siya sa pintuan. Para sa kapakanan ng psikolohikal na balanse, maaari lamang niyang isipin ang paghihiganti sa hinaharap. Kapag si Ivory ay tumanda na, ilalabas niya ang kanyang sama ng loob kay Ivory at hihilingin sa kanya na humingi ng awa. Noong gabi na, tinakpan ni Aaron ang buong silid ng kanyang banal na kamalayan upang saluhin ang anumang hangin at damo. Para sa Aaron, ang Ivory ay walang katulad na kahalagahan. Kinakailangang tiyakin ang kaligtasan ni Ivory, at si Fei Langsheng ay naging isang mapanganib na tao sa ilang mga lawak, na kailangang bantayan ng Aaron. Bawal na lugar. Muling nagpakita si Fei Langsheng sa panaginip. Ang lalaking nagsabing siya ang malakas sa banal na kaharian ay medyo apurahan, dahil alam niya na sina Aaron at Ivory ay dumating sa apocalypse, at ito ang pinakamagandang oras para matupad ni Fei Langsheng ang kanyang kahilingan, kaya nagtanong siya. Fei Langsheng na patayin si Ivory sa lalong madaling panahon. Sa harap ng ganoong kahilingan, hindi direktang sumang-ayon si Fei Langsheng, dahil ang Aaron ay palaging nasa tabi ni Ivory, kaya't hindi siya makahanap ng pagkakataon. At sa kasong ito, kahit na pinatay niya si Ivory, hindi siya makakatakas. Si Yi Qingshan ba ang pumarito sa lupa? Nagtanong sa lalaki, hindi masama. Sabi ng lalaki. Nang marinig ang ganoong positibong sagot, mas bumilis ang tibok ng puso ni Fei Langsheng. Maaaring itago ni Yi Qingshan ang kanyang hininga sa harap ng Aaron, at maaaring naging isang makapangyarihang tao siya sa banal na kaharian. Sa pagkaunawa ni Fei Langsheng kay Yi Qingshan at sarili niyang lakas, hindi niya magagawa ito. Tinulungan mo ba siya na makalusot sa banal na kaharian? Halatang nag-alinlangan ang lalaki at hindi sumagot kay Fei Langsheng sa unang pagkakataon. Pagkaraan ng ilang sandali, tumanggo siya at sinabing, dahil alam mo na ito, hindi na kita itatago. Oo, tinulungan ko nga si Yi Qingshan na makalusot sa banal na kaharian. Ngayon siya ay isang malakas sa banal na kaharian. Sabik na sabik si Fei Langsheng para sa banal na kalagayan kaya wala siyang pakialam sa pag-aalinlangan ng lalaki. Si Yi Qingshan ay talagang naparito sa lupa dahil sa kanya, ngunit ang pagtatago ng kanyang hininga sa harap ng Aaron ay hindi dahil sa paglusob sa banal na kaharian. Gayunpaman, naisip ni Fei Langsheng na ito ay isang magandang bagay para sa kanya, kaya hindi niya ito itinanggi, basta papatayin ko si Ivory, matutulungan mo ako. Masyadong nag-aalangan ang ugali ni Fei Langsheng noon. Hindi niya alam kung dapat niyang gawin ito o hindi, ngunit si Yi Qingshan ay naging isang makapangyarihang tao sa banal na kaharian,
na naging dahilan upang hindi siya makontrol. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.